Binatikos ni Angel Locsin si Robin Padilla sa isang madamdaming bukas na liham. Maligayang pagbabalik, bituin ng Pulse, Pamilya Pilipinas, ang iyong pangunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Isang nakakagulat at emosyonal na mensahe mula sa isa sa mga pinakarespetadong aktres sa Pilipinas ang nagiging laman ng mga balita sa buong bansa. Public na hinarap ni Angel Locsin ang aktor na naging senador na si Robin Padilla sa isang bukas na liham na mabilis na naging viral sa social media. Tinawag siyang Kuya, umapela si Angel sa kanilang matagal ng pagkakaibigan habang ipinapahayag ang pagkadismaya sa kanyang mga kamakailang posisyon at aksyon sa politika. Ano nga ba ang sinabi ni Angel? Bakit lumilikha ng matinding debate online ang kanyang mensahe? At ano ang naging tugon ni Robin Padilla? Ating suriin ang lahat ng kailangan mong malaman. Ginulat ni Angel Locsin ang maraming Pilipino matapos mag-post ng isang emosyonal na bukas na liham na para kay Senador Robin Padilla sa pamamagitan ng kanyang mga social media account. Sa halip na maglabas ng maikling pahayag, nagbahagi si Angel ng isang taos-pusong mensahe na nagpapaalala sa kanilang pagkakaibigan at sa mga mitiin na minsan niyang hinangaan kay Robin. Kasama ng kanyang liham, nagpost din siya ng isang ulat sa balita na tumatalakay sa mga kamakailang pahayag ni Robin Padilla noong mga proseso ng impeachment na kinasasangkutan ni Vice Presidente Sara Duterte. Magalang na tinawag ng aktres si Robin bilang Kuya, na nagpapakita na sa kabila ng kanyang pagkadismaya, kinikilala pa rin niya ang dating ugnayan nila. Gayunpaman, ang kanyang mensahe ay puno ng mahihirap na tanong at tapat na pagninilay. Alala Robin Padilla din dati niya kilala. Ginala ni Angel ang mga araw na magkasama sila sa telebisyon at pelikula. Ayon sa kanya, madalas magbahagi si Robin ng mga kwento tungkol sa kanyang kabataan at ang kanyang mga karanasan sa pakikipaglaban para sa kanyang pinaniniwalaang interes ng sambayanang Pilipino. Naalala niya ang pakikipag-usap nito tungkol sa pagpunta sa mga bundok at paghawak ng armas upang itaguyod ang kanyang mga paniniwala. Inamin ni Angel na ang pagkarinig kay Robin kamakailan na naglalarawan sa kanyang sarili sa ilang mga terminong pampulitika ay nagpaalala sa kanya ng lalaking minsan niyang iginagalang. Sinabi pa niya na kahit papaano ay masaya siyang makita ang pinaniniwalaan niyang dating Robin Padilla na nagpapakita muli ng katapatan. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay mabilis na nauwi sa pagkadismaya. Yanis kanyang masakit si tanong tungkol si Taguing. Marahil ang pinaka-emosyonal na bahagi ng liham ni Angel ay nakasentro sa kanyang karanasan sa Red Taguing. Direkta niyang tinanong si Robin kung nasaan ito noong panahong inaakusahan siya sa publiko ng mga kaugnayan na iginiit niyang hindi totoo. Nagpahayag ng sakit si Angel na sinasabing alam ni Robin na mali ang mga paratang na iyon. Inaangkin din niya na nakikisalamuha ito sa mga taong ay sangkot sa paggawa ng mga paratang na iyon sa halip na ipagtanggol siya. Para kay Angel, ang issue ay hindi lamang politikal. Ito ay malalim na personal. Kinuwestiyon niya kung bakit pinili ng isang taong itinuturing niyang kapatid na manahimik sa isang mahirap na kabanata sa kanyang buhay. Ang bahaging ito ng liham ay malakas na umalinggaw sa maraming taga-suporta na itinuring ito bilang isang panawagan para sa pananagutan sa pagitan ng matagal ng magkaibigan. Tanong tungkol kasalukuyang paninindigan ni Robin. Kinuwestiyon din ni Angel ang kasalukuyang mga prioridad sa politika ni Robin Padilla. Itinuro niya na maraming Pilipino ang bumoto sa kanya dahil naniniwala silang magiging malakas siyang boses para sa komunidad ng Muslim at kakatawan sa interes ng mga ordinaryong Pilipino. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit tila ipinagtatanggol niya ang nakakulong na pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy. Kasalukuyang nahaharap si Quiboloy sa mga seryosong legal na kaso, kabilang ang mga paratang na kinasasangkutan ng sexual na pang-aabuso at kwalipikadong human trafficking. Hayagan na tinanong ni Angel kung tunay na naniniwala si Robin sa mga relihiyosong pahayag ni Quiboloy. Ang kanyang pahayag ay agad na naging isa sa mga pinakalawak na pinag-uusapang bahagi ng liham. Pinuri ng mga taga-suporta ang kanyang katapangan sa pagtatanong ng mahihirap na tanong, habang ipinagtanggol ng iba ang karapatan ni Robin na ipahayag ang kanyang sariling mga pananaw sa politika.
Yanis kanyang pagkadiskwento dahil SED issue ng pambansa. Si Angel din pinagnilayan ang pagkamakabayan ni Robin. Sinabi niya na minsan siyang kabilang sa mga pinakamakabayang taong nakilala niya. Sa katunayan, inihambing niya ito sa revolusyonaryong bayaning si Andres Bonifacio. Dahil sa paghanga na iyon, inamin niyang nalulungkot siya tuwing nababasa niya ang mga posisyon ni Robin tungkol sa mga isyong kinasasangkutan ng China. Ayon kay Angel, hindi na ito ang Robin Padilla na minsan niyang hinangaan. Ipinaalala niya sa kanya na ang mga opisyal ng publiko ay may utang na loob sa Diyos at sa sambayanang Pilipino, hindi sa kahit sinong individual. Mabilis na nakakuha ng atensyon online ang pahayag na iyon, kung saan maraming user ang nagbabahagi ng mga screenshot sa iba't ibang social media platform. Yan ay kanyang huling panawagan. Tinapos ni Angel ang kanyang mensahe gamit marahil ang pinakasimple, ngunit pinakamabisang mga salita nito. Hinimok niya si Robin na gumising. Sinabi niya sa kanya na hindi pa huli ang lahat para bumalik sa mga prinsipyong pinaniniwalaan niyang minsang gumabay sa kanya. Ang kanyang pangwakas na mensahe ay sumasalamin sa pagkadismaya, ngunit pati na rin sa pag-asa. Sa halip na tuluyang wakasan ang kanilang pagkakaibigan, tila hinihikayat ni Angel si Robin na muling isaalang-alang ang kanyang landas. Sa ulat na ito, wala pang inilalabas na opisyal na tugon si Senador Robin Padilla sa bukas na liham ni Angel Locsin. Marami na ngayon ang naghihintay kung sasagutin niya sa publiko ang mga pahayag ni Angel Locsin. Dahil sa kanilang kasaysayan ng pagtutulungan sa mga proyekto tulad ng serye sa GV na Asian Treasures at ang sitcom ng IITG na Toda Max, alam ng mga tagahanga na ang kanilang pagkakaibigan ay matagal ng panahon na ang nakalipas. Ang mahabang kasaysayang ito ay lalong nagpapahalaga sa pampublikong panawagan ni Angel. Reaksyon S. Publiko. Agad na nagdulot ng malawakang talakayan online ang bukas na liham. Pinalakpakan ng ilang gumagamit ng social media si Angel sa magalang na pagpapahayag ng kanyang mga alalahanin habang nananatiling tapat. Naniniwala ang iba na ang mga hindi pagkakasundo sa politika ay dapat manatiling pribado sa pagitan ng mga magkaibigan. Samantala, iginiit ng mga taga-suporta ni Robin Padilla na may karapatan siyang hawakan at ipahayag ang kanyang sariling mga opinyon bilang isang halal na senador. Ang pag-uusap ay naging isa sa pinakamalaking kwentong pampulitika at pang-aliw na kasalukuyang kumakalat online. Kung sumasang-ayon ang mga tao kina Angel Locsin, Robin Padilla, o wala sa kanila, isang bagay ang tiyak. Ang bukas na liham na ito ay muling nagbukas ng mga pag-uusap tungkol sa pagkakaibigan, pananagutan, responsibilidad sa politika, at serbisyo publiko. Maraming Pilipino ang malapit ng magbabantay upang makita kung tutugon si Robin Padilla, at kung ang palitang ito ay hahantong sa mas malawak na pambansang talakayan. Gaya ng dati, maaaring magpatuloy ang mga pag-unlad sa mga darating na araw. Ipapaalam namin sa inyo ang mga update habang may mga bagong impormasyon na makukuha. Ano ang inyong mga saloobin sa bukas na liham ni Angel Locsin kay Robin Padilla? Sa tingin ninyo, dapat bang lantaran na pag-usapan ng mga pampublikong personalidad ang mga matagal ng kaibigan tungkol sa mga isyong pampulitika, o dapat bang manatiling pribado ang mga pag-uusap na ito? Ibahagi ang inyong magalang na opinyon sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang update na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga pinakabagong balita tungkol sa libangan at trending sa Pilipinas. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.